Sinita ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang 20 driver dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA Santolan Busway. Kasabay nito ang muling pagpapaalala ng mga otoridad kung anong mga sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa EDSA Busway. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Alam ko naman yun na bawal. Lalo pat walang pasyente. Alam na bawal, pero dumaan pa rin sa EDSA Busway ang isang driver ng ambulansya. Kasunod ito ng pinaigting na operasyon ng mga tauhan ng DOTR SAIC sa bahagi ng EDSA Santolan sa Quezon City. Ang palusot ng driver sa pagdaan sa busway. Kita niyo naman, tumawid ako para lang mag-CR. Saan po ba kayo galing, sir? Sa National Kidney po. Sunod naman na nasitang isa pang ambulansya na wala rin umanong sakay na pasyente ng mahuli. Ang authorized po yung mga ambulance po na talagang within death or life na ano po. Sila po yung ano, at saka may mga sea trip po sila na talagang dadalhin po nila dun sa hospital talaga yung mga pasyente. Hindi rin nakaligtas sa operasyon ang ilang motorsiklo na madalas idahilan ng saglit lang na pagpasok sa busway dahil sa mabigat na trapiko sa Santolan flyover. May ilan sa mga lumabag ang tumakas sa mga tauhan ng DOTR SAIC pero nagkuha naman sa CCTV ang kanilang mga plaka. Ang mga nahuli ay pinatawan ng violation ticket na may kaukulang multa na 5,000 piso. Muling ipinaalala ng mga otoridad na ang EDSA Busway ay eksklusibo lamang para sa mga pampasaherong bus at mahigpit na pinagbabawal ang pagdaan dito ng mga pribadong sasakyan. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang makadaan sa EDSA Busway ang mga ambulansya, truck ng bumbero at mga sakyan ng kapulisan na may lehitimong operasyon at may sakay na emergency case. Samantala, isang person with disability o PWD ang tinulungan ng mga tauhan ng DOTR SAIC sa EDSA Ortigas Busway. Ang insidenteng ito ay sumasalimin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay DOTR Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang isulong ang modernisasyon kundi pati ang mas makataong transportasyon alinsunod sa bagong Pilipinas kung saan walang naiiwan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.